Hataw Balita ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras natin sa buong kapuluan, alas 5:03 ng umaga, Philippine Standard Time. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ika-8 sa buwan ng Enero, taong 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 at UNTV Radio. Simulan na natin ang balitaan. Narito po ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Tinawag na malisyoso ng Malacanang ang nagsasabing magbibigay daan ang pagbabago sa mga miyembro ng National Security Council o NSC sa pagdedeklara ng martial law. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, malayo ito sa iniisip ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kamakailan, naglabas ng executive order si PBBM ukol sa bagong komposisyon ng NSC kung saan tinanggal na ang mga dating Pangulo at Vice Presidente bilang miyembro ng advisory body. Kung iniisip mo yan lagi, that's malicious, ano? Because the Constitution is very clear when may a president declare martial law. I don't think it is in the mind of the president right now. What he has in mind is the economic prosperity of the country, the health and welfare of the people, especially those of the lower classes, and the prioritization of his legacy projects. No? Hataw Balita ngayon. Nagpahayag ng pagkabahala ang Malacanang sa patuloy na presensya ng tinaguriang monster ship ng China sa West Philippine Sea. Sa kabila nito, ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, patuloy naman ang ginagawang trabaho ng Philippine Coast Guard para mabantayang mabuti ang teritoryo ng bansa. Patuloy rin anya ang hakbang ng pamahalaan para marisolba ang anumang issue sa China. Review it with concern. No, ganito yan. So far, we have been challenging the presence of that monster ship. The Coast Guard, our Coast Guard, has always been very alert in following up yung presence of that monster ship. Pasulpot-sulpot, and it is within our exclusive economic zone. Hataw Balita ngayon. Kinasuhan ng pamimirata ng National Bureau of Investigation ang ilang individual na umano'y sangkot sa iligal na pag-agaw ng barko sa karagatang sakop ng Pilipinas. Ayon sa NBI, ang kaso ay sinampa matapos humingi ng tulong ang Hong Kong River Engineering Company upang mabawi ang kanilang barko na MTAG ASL Prosper mula sa mga taong nag-angkin nito. Inaresto ng mga otoridad ang mga suspect na hindi nakapagpakita ng anumang dokumento na magpapatunay ng kanilang otoridad ng pagmamay-ari ng barko. Hataw Balita ngayon. Nanatiling walang impormasyon ang Malacanang sa kinaroroonan ni Edgar Matobato o walang kontrol sa kanyang mga aksyon kabilang ang posibleng pagtestigo nito. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, hindi nila hinihikayat o pinipigilan si Matobato sa anumang plano nito at wala silang koneksyon sa kanya. Nauna nang nabalita na tumakas na sa Pilipinas si Matobato na inamin ang mga pagpatay sa utos umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma ni DICT Secretary Ivan John Uy na marami ang nagtatangkang i-hack ang mga website ng gobyerno, kabilang ang mga nasa executive at legislative branch. Gayunpaman, nahaharang at napipigil ito ng kagawaran kaya tiniyak nila na walang mahalagang datos ang nakompromiso. Dagdag pa ng kalihim, ang mga nakikitang datos ng mga hacker ay mula pa sa mga lumang impormasyon, maraming taon na ang nakalipas. But I'd like to reiterate that so far, what we have seen is that no current information has been compromised. What we've seen so far are old data from many years ago that are being regurgitated. Hataw Balita
ngayon. Ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pulong nito kasama ang buong gabinete na nais niyang mapabilis ang implementasyon ng 16 na infrastructure project o flagship projects. Kabilang dyan ang North-South Commuter Railway, Metro Manila Subway Project, MRT-4, MRT-7, LRT-1 Extension at iba pang proyekto sa mga probinsya. Ayon kay DOTR Secretary Jaime Bautista, ilan sa mga isyong kailangan malutas ay ang right-of-way acquisition, relocation ng utilities at pondo. Tiniyak naman ng DOTR na hindi maapektuhan ng election spending ban ang pagpapatuloy ng mga proyekto. So there are many issues, one of which is the acquisition of properties, no right of way. We call it a RAUSA or right of way acquisition. We have issues on also some funding. No, there are issues about relocation of ISF, relocation of utilities. No? There are issues about registration of properties. No? Hataw Balita ngayon. Ipinaliwanag ni Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi limitado sa Department of Education o DepEd ang saklaw ng education budget at ang Philippine Military Academy o PMA at Philippine National Police Academy o PNPA ay bahagi rin ng responsibilidad sa edukasyon ng gobyerno. Tugon ito sa puna na ilang grupo na mas malaki pa rin ang budget ng Department of Public Works and Highways o DPWH kaysa sa education sector kung aalisin ang PMA at PNPA. Giit ni Bersamin, dapat tingnan ang issue ng mas malawak at naaayon sa konstitusyon. Alam nyo, yung language of the Constitution is not that specific, no? Na sinabi, education. You have to look at this with a more, with a broader understanding. If before the treatment was, ang budget ng education was only that allocated to DepEd, that was the wisdom at the time. But then, so many things have happened. Yung education responsibility has been shifted to other sector, to other government agencies. So, is it fair for everyone to claim na hindi mo dapat ibilang yan sa education sector dahil nandun sa PNP or nandun sa AFP? Hindi maganda yun. Okay? Hataw Balita ngayon. Iginiit ni Justice Secretary Crispin Remulla na hindi taguan ng international criminals ang Pilipinas. Ito ay matapos maaresto ang Japanese national na si Yokota Tetsuya noong January 2, 2025 sa Binondo, Maynila dahil sa kasong panloloko sa kapwa Hapon ng mahigit 2 milyong yen gamit ang peking tawag tungkol sa nursing home. Ipadideport na pabalik ng Japan si Tetsuya at tuluyang ipagbabawal na makapasok ng Pilipinas. Tiniyak naman ni Justice Secretary Remulla na paigtingin pa ng pamahalaan ang border control ng bansa upang masiguro ang kaligtasan ng lahat laban sa mga masasamang loob. Hataw Balita ngayon. Binawian ng buhay si Mervin Duarte, isang Southeast Asian Games gold medalist matapos siyang saksakin habang natutulog sa bahay ng isang barangay councilor sa Calapan City, Oriental, Mindoro. Ayon kay Calapan City Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Roden Polache, nakipag-inuman ang biktima sa mga kaibigan at pamilya nito bago mangyari ang insidente. Hindi pa nakikilala ang salarin. Gayunman, patuloy ang investigasyon ng motoridad at tinitingnan ang posibleng hindi pagkakaunawaan sa inuman bilang motibo ng krimen. Sa ngayon po ay nagpapalo pa lang po yung mga investigator namin. So yung POI nga po na tinitingnan natin po, yung kainuman niya na taga-roon din po dun sa area. Kasi isang compound lang daw po yung pinangyarihan ng incident. Meron din kasi siya pong tiyuhin dun sa lugar. Nandun din po si konsehal yung kaibigan niya. Hataw Balita ngayon.
Tumaas ang inflation rate ng Pilipinas at 2.9% noong December 2024. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, resulta ito ng pagtaas ng presyo ng housing, water, electricity, gas at iba pang fuel. Ang sektor ng pagkain at non-alcoholic beverages ay isa rin sa mga nag-ambag sa pagtaas ng inflation, kasama na ang mabilis na pagtaas ng presyo ng karne, manok, isda tulad ng galunggong at gulay gaya ng kamatis. Bagamat tumaas ang inflation rate, inaasahan ng PSA na bababa ang presyo ng bigas at maaaring magtala ng negative inflation rate ngayong Enero. Ang pangunahing dahilan ng mas mataas na antas ng inflation nitong Disyembre 2024 kaysa noong Nobyembre ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng housing, water, electricity, gas, and other fuels sa antas na 2.9%. Ito ay may 52.9% share sa pagtaas ng pangkalatang inflation sa bansa. Hataw Balita ngayon. Binigyan din ng Social Security System ang pagtaas ng contribution sa SSS ngayong taon ay alinsunod sa Social Security Act of 2018. Simula ngayong Enero, itataas na mula sa 14% patungong 15% ang contribution rate sa SSS o karagdagang 190 pesos sa buwan ng contribution ng mga manggagawa. Ayon kay SSS President Robert Joseph Declaro, ang hakbang ay magre-resulta sa mas magandang benepisyo at magdodoble sa fund life ng programa hanggang 2053. Tiniyak naman ni Executive Secretary Lucas Bersamin na isa sa alang-alang ng Malacanang ang mga panawagan na ipagpaliban ang contribution hike. Pag i-delay ho natin itong increase na to, hindi lang ho magsasuffer ang mga miyembro, wala silang opportunity, but also yung capacity ho ng SSS na tumulong in times of need. Hataw Balita ngayon. Aabot sa 204.3 billion pesos ang sobrang kita ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP mula 2016 hanggang 2020 batay sa ulat ng Energy Regulatory Commission o ERC. Dahil dito, isinusulong ng House Committee on Ways and Means ang pagbibigay ng refund sa mga consumer sa pamamagitan ng bawas singil sa kuryente. Sinisilip din ng Kamara ang posibleng paglabag ng NGCP sa anti-dumping law dahil sa umano'y kontrol nito ng State Grid Corporation of China. Humiling naman ang NGCP ng sapat na panahon upang sagutin ang mga issue. There is a 204.3 billion that has been computed by the ERC as being in excess of its WACC. And there is no provision in law. That's the problem. Initiate congressional hearings to determine whether NGCP is in violation of the anti-dummy law based on the Presbyterian ruling. Hataw Balita ngayon. Nagpapaalala ang Commission on Elections sa COMELEC sa mga kandidato na tanggalin ang campaign material sa pampublikong lugar bago ang campaign period na magsisimula sa February 11 para sa national positions at March 28 naman para sa local positions. Babala ng komisyon, maituturing itong election offense na maaaring magresulta sa diskwalifikasyon kung hindi susundin. Samantala, hindi saklaw ng pagbabawal ang mga paraphernalia sa pribadong ari-arian, ngunit pinapaalalahanan ang mga may-ari na huwag abusuhin ang kanilang karapatan. 2 araw bago po dumating ang campaign period para sa kanila, kinakailangan tanggalin nila yung lahat ng mga naglalaki ngayon because that will be a ground to disqualify them kung hindi. Hataw Balita ngayon. Nagdeklara ang Department of Health o DOH ng Code White Alert sa National Capital Region o NCR, Central Luzon at Calabar Zone hanggang January 10 bilang paghahanda sa Traslasyon 2025. Mahigit sa 201 na staff mula sa Health Emergency Response Team ay itatalaga sa mga pangunahing ruta tulad ng Quirino Grandstand, Rizal Park at Ayala Bridge para magbigay ng basic at advanced medical care. Pinapaalalahanan din ng DOH ang mga deboto na uminom ng sapat na tubig, magsuot ng komportableng damit at iwasan ang init ng araw upang mapanatili ang kalusugan sa gitna ng selebrasyon. Hataw
Balita Ngayon. Magde-deploy ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ng 1,200 traffic personnel at street sweepers sa Maynila sa araw ng traslasyon bukas, January 9. Ang mga traffic personnel ay magmamanage ng daloy ng trapiko mula Carino Grandstand hanggang Plaza Miranda, habang ang mga street sweepers ay magtitiyak na malinis ang mga kalsada at walang matalim na mga bagay na maaring makasugat sa mga debotong naglalakad. Ayon kay MMDA Chairman, Attorney Romando Don Artes, paigtingin din nila ang clearing operations sa mga rutang daraanan ng prosesyon. 1,200 po yung aming i-deploy para sa parada. Kasama po yung maglilinis kung inyo pong naman na-observe, even yung mga previous, pagkadaan po ng prosesyon, ay nililinis na po kaagad natin kung may mga naiwan na kalat. Hataw Balita Ngayon. Pinag-aaralan ng Food and Drug Administration o FDA ang pagpapalawig ng diskwento sa mga gamot at medikal na kagamitan, hindi lamang para sa senior citizens, kundi pati na rin sa mga persons with disabilities o PWDs. Ayon sa ahensya, layon din itong gawin na mas madali ang proseso ng value-added tax o VAT exemption at iba pang benepisyo sa ilalim ng CREATE Law. Inaasahan ng FDA na malaking tulong ito sa mga senior citizen, PWD at mahihirap na komunidad, habang pinamamadali na rin ang transaksyon para sa botika at healthcare providers. Hataw Balita Ngayon. At sa buong kapuluan, alas 5:22 ng umaga, Philippine Standard Time. At sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Ngayon. Walang alam si Albay 2nd District Representative Joey Salceda tungkol sa 777 scheme sa pamimigay ng ayuda ni inihayag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Kasama si Salceda ni House Speaker Martin Romualdez sa relief operation sa mga naapektuhan ng Bagyong Christine at Super Typhoon Pipito sa Legazpi City noong November 2024. Ayon kay Mayor Magalong, ang scheme ay naglalaan ng ₱1,000,000 pondo sa bawat kongresista kada sorting activity. Tinuligsa rin ng alkalde ang paggamit ng ayuda para sa political agenda at iginiit na dapat ang mga ahensya ng gobyerno at LGUs ang namamahala sa mga pondo. Well, alam mo, katotohanan lang naman sinasabi natin. Ano? There's an allegation about the 777 na based dun sa aming pagtatanong din at based dun sa aming mga very reliable na sources, talagang totoo naman na meron talagang every time na sumama ka sa sortie ni Speaker, every congressman gets 777, 7 million na AIX or AKAP, 7 million na MAIP, and 7 million na TUPAD. So that's about 21 million. Kung nakaapat ka ba naman na sortie, 21 times 4. Hataw Balita Ngayon. Maglalabas ng panibagong guidelines ngayong linggo ang Department of Social Welfare Development, National Economic and Development Authority at Department of Labor and Employment para sa pamamahagi ng ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP ngayong 2025. Ito ay upang maiwasan na magamit ang naturang programa para sa politika. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, nagpulong na ang 3 ahensya para isapinal ang guidelines sa pamamahagi ng AKAP. Kabilang na rito ang pagtitiyak na dapat ang mga kabilang lang sa low-income earners o yung tumatanggap ng minimum wage ang maisasama sa listahan at hindi madodoble ang pangalan ng mga tatanggap ng ayuda. Ngayong taon, mahigit 26 billion pesos ang inilaang pondo ng pamahalaan para sa AKAP. Conditional ang implementation nito alinsunod sa veto message ng ating pong Pangulo na kung saan kinakailangan na may ilabas na guidelines for the implementation of AKAP program na i-issue ng DSWD, DOLE at NEDA. DSWD lamang po talaga ang nangunguna sa implementasyon ng programa at walang sino man po ang nagtutukoy. Wala pong mga politiko na nangunguna. Hataw Balita Ngayon.
Nagbabala ang Department of Information and Communications Technology o DICT laban sa bagong modus ng text hijacking kung saan sinisingit ng scammer ang peking mensahe sa lehitimong text conversation. Ayon kay DICT Secretary Ivan John Uy, patuloy ang pagkikipagtulungan nila sa mga telco para labanan nito. Laganap din ang mga hacker na gumagamit ng portable cell site devices upang makuha ang cellphone number ng mga biktima. Patuloy ang DICT sa pagbili ng mga modernong kagamitan upang mapigilan ang ganitong illegal na aktibidad. What you're referring to is, you have a series of communications coming from legitimate texts, and then suddenly there's a text that comes in that conversation, but actually it's not a legitimate text. It's coming from the hacker or the scammer that's able to infiltrate that conversation. So bagong-bago yung equipment na yan at medyo pinag-aaralan pa ng mga experts how it's able to penetrate those conversations. Hataw Balita ngayon. Binabantayan ng Senatahang Lakas ng Pilipinas ang lahat ng maritime choke points sa bansa, kabilang ang San Bernardino Strait, Surigao Strait at iba pang mga daanan tulad ng Basilan Strait at Verde Island Passage. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang mga daanang ito ay may malaking papel sa seguridad ng bansa, lalo na matapos ang mga isyong lumutang tungkol sa posibleng pagpasok ng mga submarine ng China. Sinabi ng National Security Council na maaga pa upang magbigay ng konklusyon hinggil sa mga espekulasyon tulad sa layunin ng drone na nahuli sa Masbate. Our littoral monitoring stations are designed to cover the choke points. Yung ating mga LMS, these are land-based sensors apart from our ship-based and air surveillance sensors. Hataw Balita ngayon. Hindi sang-ayon ng Department of National Defense na isama ang Armed Forces of the Philippines sa right-sizing ng gobyerno dahil sa mga pagbabago sa seguridad na hindi maaring nakasalalay sa isang batas. Gayunman, binigyan din ni Senator Escudero na ang right-sizing ay hindi lamang nangangahulugan ng pagbawas ng posisyon, kundi pati na rin ang pagbuo ng mga bagong posisyon, upgrading ng kagamitan at tauhan at pagtatalaga ng tamang tao sa tamang posisyon. Ayon kay Escudero, mahalaga ring tiyakin na ang bawat posisyon ay tumutugma sa aktwal na trabaho ng isang tao. Inaasahang tatalakayin ng Senado ang panukalang right-sizing sa gobyerno sa mga susunod na linggo mula January 13 hanggang February 2. But yung sa Armed Forces of the Philippines should not be included because of the security, evolving security. Masyado pong dynamic to be tied into law. That is why, based on the Executive Order 292, nasa Secretary of National Defense to determine the size and structure of the Armed Forces of the Philippines. Nasa kanya po based on the existing security conditions of the state, which is very dynamic. Kaya ang nakikita po namin, kung ita-tied up po natin ito sa batas, ay baka po hindi maka-respond appropriately ang inyong sandatang lakas. Can include that somewhere in the bill na hindi lang yung position o item niya pero yung ginagawa niya talagang trabaho to find out if indeed the position needs to be created because again, we're exempting MUP, military uniform personnel. We're exempting DepEd. I'll talk about the other agencies later. But the main problem between these two agencies, including the police, ang daming police na ang trabaho, hindi naman police. Ang daming sundalo na ang trabaho, hindi naman sundalo. Ang daming teacher na ang trabaho, hindi naman teacher. Opisyal na ang kinumpirma ng Kongreso ng Estados Unidos ang pagkapanalo ni President-elect Donald Trump sa halalan na nagbigay daan sa kanyang muling pag-upo bilang Pangulo. Wala ni isang mambabatas ang tumutol sa resulta habang binabasa ang tally ng mga estado sa House floor. Ito ang humahataw na balita ni Aloy Kalingasan. Hataw Balita ngayon. Opisyal na pinagtibay ng US Congress noong Lunes, January 6, ang pagkapanalo ni President-elect Donald Trump laban kay Vice President Kamala Harris. Nakapagtala si Trump ng 312 electoral votes, mas mataas sa 226 na boto ni Harris.
Pinangunahan ni Vice President Harris ang sertipikasyon na naganap ng maayos at walang anumang pagtutol mula sa mga Democratic lawmakers salungat sa naging pangyayari noong 2016. Matapos ang anunsyo, nagbigay ng standing ovation ang mga Republican, kasunod ang bipartisan applause matapos ideklara ang pagtatapos ng sesyon. Ang sertipikasyon ng huling hakbang bago opisyal na muling manungkulan si Trump sa White House sa darating na January 20. Aloy Kalingasan, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Kinasuhan ng magkahiwalay na kaso ang Administrasyon Biden, U.S. Court of Appeals for the District of Columbia at U.S. District Court for the Western District of Pennsylvania matapos ang naging pagharang sa planong $15 billion ng pagbili ng Nippon si U.S. Steel. Ito ang humahataw na balita ni Klein Sinka. Hataw Balita ngayon. Pinigil ni United States President Joe Biden ang $15 bilyong na buyout na US Steel ng Japan-based Nippon Steel kahit na tumutol ng ilang matataas na opisyal ng gobyerno sa argumento na national security. Dahil dito nagsampa ng kaso ang Nippon Steel at US Steel laban sa administrasyong Biden. Iginiit ng dalawang kumpanya na ang pagharang sa kasunduan ay isang pamumulitika at walang legal na basihan. Nangako ang Nippon na mag-i-invest ng $2.7 billion para mapaayos sa mga lumang pasilidad ng US Steel. Nagbabala naman ng US Steel na kung wala pa ang pondo mula sa Nippon, mapipilitan silang ilipat ang produksyon sa mas murang mga pasilidad na walang unyon at ilipat ang kanilang headquarters laban sa Pittsburgh. Samantala, naninindigan ng White House na ang desisyon ay suportado ng Committee on Foreign Investment in the United States o CFIUS, isang komiteng may mandato sa pagsusuri ng foreign acquisitions. Gayunpaman, kinumpirma ng mga ulat na hindi nagkaisa ang mga miyembro ng CFIUS ukol sa usapin, dahilan upang ipasa ang desisyon kay President Biden. Ipinunto ng Pangulo na importanteng mapanatili ang malakas na industriya ng bakal na pag-aari at natatakbo ng mga Amerikano upang masiguro ang national security. Sinabi naman ni David McCall, pinuno ng United Steelworkers Union, na sa pamamagitan ng pagharang sa kasunduan na protektahan ni Biden ang interes ng Amerika, ang national security at ang domestikong industriya ng bakal. Sa kabilang banda, inakusahan ng Nippon at US Steel ang Cleveland Cliffs, ang CEO nito kasama si McCall, na nakipagsabuatan upang harangin ang kanilang kasunduan. Klein Sinka, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Nagdulot ng pagbaha ng niyebe, makapal na yelo at kawalan ng kuryente sa halos 100,000 bahay ang malawakang windstorm sa Estados Unidos. Ito ang humahataw na balita ni Abby Valdez. Hataw Balita ngayon. Binayo ng unang malaking winter storm ang 27 estado ng United States, kabilang ang Kansas, Missouri, Illinois at Indiana na nakaranas ng pinakamakapal na snowfall nitong weekend. Naitala ang 7 pulgada na snow sa Kansas City, ang pinakamakapal sa loob ng 15 taon. Una na pailalim ang Kansas City at Wichita sa blizzard warning matapos ang ilang taon. Sa Kentucky, isang state police trooper ang tinamaan ng isang sasakyan sa Interstate 65 sa Warren County at kasalukuyang ginagamot sa lokal na ospital para sa non-life-threatening na injury. Nagdeklara ng state of emergency ang Kansas, Missouri, Arkansas, Kentucky, Virginia at West Virginia habang tumuloy ang bagyo patungo sa East Coast. Inaasahan ng Arctic air na magdudulot ng below freezing na temperatura sa mga apektadong lugar sa mga darating na araw. Abby Valdez, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Matapos ang halos isang dekada sa kapangyarihang, inanunsyo naman ni Justin Trudeau ang kanyang planong bumaba bilang Prime Minister ng Canada. Kasama nito ang pagsuspende sa parlamento upang bigyan daan ang pagpili ng bagong leader ng Liberal Party. Mula sa Toronto, Canada, may humahataw na balita si Aureline Quijano live. Hataw Balita ngayon. Aureline, bakit nagdesisyon na bumaba sa pwesto si Prime Minister Trudeau?
Ani, ilang buwan nang napasa sa ilalim sa pressure si Canadian Prime Minister Justin Trudeau dahil sa low approval ratings, economic problems at mga kontrobersyal na issue. Bumaba sa 33% ang kanyang approval ratings noong nakaraang taon dahil sa record high inflation, mataas na presyo ng pagkain at krisis sa pabahay, kung saan tumaas ang presyo ng mga bahay ng hanggang 40%. Nasangkot din siya sa mga kontrobersiya kabilang ang pagtanggap ng regalo, private helicopter flights at issue ng pondo sa isang charity na binayaran ng kanyang pamilya ng daang-daang libong dolyar. Lalong tumindi ang pressure kay Trudeau nang magbitiw ang Deputy Prime Minister na si Chrystia Freeland na nagdududa sa kanyang kakayahang harapin ang mga banta ng posibleng pagbabalik ni United States President-elect Donald Trump sa White House. Ayon sa batas, dapat magkaroon ng halalan bago ang October 2025. Ngunit dahil sa kawalan ng tiwala mula sa mga opposition party, inaasahan ang mas maagang halalan. I intend to resign as party leader, as Prime Minister, after the party selects its next leader through a robust, nationwide, competitive process. This country deserves a real choice in the next election, and it has become clear to me that if I'm having to fight internal battles, I cannot be the best option in that election. Samantala, binatikos naman ni Conservative leader Pierre Poilievre ang naging desisyon ni Trudeau. The country spirals out of control, an out-of-control housing emergency, an out-of-control migrant crisis, an out-of-control $62 billion deficit, not to mention tariff threats from the United States. Oh, and another NDP Liberal carbon tax hike kicks in this April 1st. Everything's out of control, and now the government is out of control. Balik sa'yo, Annie. Yes, Arlene. Ano ang reaksyon ng publiko sa pagbibitiw ni Trudeau? Ani, iba't ibang reaction, mixed reactions from the public here in Canada, lalo na sa different provinces. For example, dun sa probinsya sa western part ng Canada, sa Alberta, maraming natuwa dahil they are leaning on the more conservative side, the Conservative Party, kaya natuwa sila sa resignation ni Trudeau. While on the other side, katulad halimbawa sa riding ni Trudeau in Papineau, Montreal, maraming nalungkot, ngunit ina-accept naman ng majority ang desisyon ng Prime Minister na bumitiw sa kanyang pwesto. Dito naman sa province of Ontario, lalo na specifically sa Toronto, medyo nangangamba at nag-aalala ang ating mga kababayan sa magiging changes sa immigration policy dahil nga sa pagbitiw sa pwesto ni Trudeau. Kaya inaabangan ng lahat, especially those who are waiting sa kanilang permanent residency status at immigration status, kung ano ang magiging epekto nito sa kanilang mga applications. Kaya yun ang ating aabangan sa mga susunod na panahon. Annie? Salamat, Orlean Quijano mula po sa Toronto, Canada. Hataw Balita ngayon. Patuloy ang walang humpay na pambobomba ng Israel sa Gaza na nagresulta sa pagkamatay ng hindi bababa sa 31 Palestinians at pagkasugat ng 57 iba pa sa nakalipas na 24 na oras ayon sa Ministry of Health ng Gaza. Ito ang humahataw na balita ni Noel Poliarco. Hataw Balita ngayon. Kinundina ni Tom Fletcher, ang pinuno ng United Nations para sa mga refugee, ang patuloy na pag-atake ng Israel sa mga humanitarian workers sa Gaza, kabilang ang isang pag-atake sa convoy ng World Food Program at ang pagbagsak ng kaayusan sa lugar. Kasabay nito, inilunsad ng militar ng Israel ang isang manhunt sa West Bank matapos patumbahin ng mga armadong lalaki ang 3 Israeli sa isang iligal na pamayanan sa Kalkilia. Samantala, sinabi ni United States Envoy Amos Hochstein na tuluyang magbabalik loob ang militar ng Israel mula sa katimugang bahagi ng Lebanon matapos umalis mula sa isa pang border village sa loob ng 60 araw na ceasefire deal sa Hezbollah. Subalit hindi aniya kumpirmado kung matatapos ang pull-out sa itinakdang oras. Mula noong October 7, 2023, mahigit 45,885 Palestinians ang nasawi at 109,196 ang nasugatan dahil sa pambubomba ng Israel, habang nasa 1,139 naman ang namatay sa Israel sa mga atake ng Hamas noong nasabing araw at higit sa 200 ang dinakip.
Noel Poliarco, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Kailangan mo nang kumuha ng clearance certificate mula sa Australian Taxation Office o ATO ang sino mang nagbabalik magbenta ng property sa Australia. Isa ito sa bagong tax rules na naging epektibo noong January 1, 2025. Ito ang humahataw na balita ni Danny De Lieva. Hataw Balita Ngayon. Upang malaman ang residency status for tax purposes ng isang property seller sa Australia, dapat muna itong kumuha ng clearance certificate mula sa Australian Taxation Office o ATO. Kung walang clearance certificate, ipapataw ng buyer ang Foreign Resident Capital Gains Withholding o FRCGW na 15% ng sale price ng ari-arian at direktang ibabayad sa ATO. Makukuha lamang ng nagbenta ang withheld amount sa susunod na tax return. Tumaas ang withholding rate mula sa dating 12.5%. Inalis na rin ang threshold sa presyo ng property na kailangan para mapatawa ng FRCGW. Dati, ang mga ari-arian lamang na nagkakahalaga ng 750,000 Australian dollars pataas ang may withholding. Sa bagong batas, walang exemption na ipinatutupad. Layunin ng mga pagbabagong ito na tiyakin na magbabayad ng tamang buwis ang mga non-Australian residents na nagbebenta ng property. Payo ni Belinda Raso, Direktor ng Tax Invest Accounting sa property sellers, maaga pa kumuha na ng certificate mula sa ATO. Maaari itong gawin online sa website ng nasabing opisina na libre at may bisa sa loob ng 1 taon. Karaniwang ilang araw lamang ang processing, maliban sa ilang aplikasyon na maaaring umabot ng 28 days. Ayon pa kay Ms. Raso, walang obligasyon ang kumuha ng clearance certificate na ibenta ang ari-arian sakaling magbago ang isip. Danny De Lieva, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Isang simbolo ng engineering ingenuity at beauty ang ipinagmamalaki sa San Francisco Bay sa Estados Unidos na dinarayo ng mga lokal at international tourists. Ito ang humahataw na balita ni Carmela Miranda. Hataw Balita Ngayon. Let's cross the Golden Gate Bridge dito sa San Francisco Bay. Ang Golden Gate Bridge ay matatagpuan sa Golden Gate Strait na nag-uugnay sa San Francisco at Marin County. Isa itong suspension bridge na may habang 1.7 miles o 2.7 kilometers at itinayo noong 1937. May lapad ang tulay na 90 feet at may taas na 746 feet ang mga tower. Pinili ang kulay na international orange para mas madali itong makita sa maulap na panahon. Hindi lamang simbolo ng engineering ang tulay na ito, kundi isa ring mahalagang daan para sa mga motorista, nagbabike at naglalakad. Malaki ang epekto ng Golden Gate Bridge sa buhay ng mga tao sa San Francisco Bay at bahagi na ito ng kanilang kultura. Nakilala ang Golden Gate Bridge sa buong mundo dahil sa magandang kombinasyon ng design at engineering. Naging saksi rin ang tulay na ito sa maraming mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng San Francisco at California. Kaya mga kasambahay, kung may chance kayong makapunta ng San Francisco, huwag kalimutang bisitahin ang Golden Gate Bridge, isang tulay na simbolo ng engineering brilliance at puno ng inspirasyon. Carmela Marinda, humahataw sa balita ngayon. Samantala, available na ang digital voters ID sa Philippine Embassy sa Brunei. Samantala, magbibigay ng scholarship ang Brunei government sa foreign students. Ito ang humahataw na balita ni Lynn Perez. Hataw Balita Ngayon. What's up, kabayan? Sarado ang Philippine Embassy sa Oman sa January 12 bilang paggunita sa Accession Day ni HM Sultan Haitham. Maaari namang makita ang contact numbers ng embahada kung may mga emergencies sa official Facebook page sa facebook.com/PHL in Oman. Available na ang Digital Voters ID sa Philippine Embassy sa Brunei. Sa mga nais mag-request ng kopya, mag-email sa bruneipe.consular@dfa.gov.ph gamit ang subject line na request for digital OVID. Ibigay ang inyong buong pangalan at petsa ng kapanganakan sa body ng email. Available din ang release ng bagong passport
passport sa Philippine Embassy sa Qatar. Para malaman ang listahan ng mga available passports, bisitahin ang bit.ly/Doha PEPPT Releasing. Bukas ang embahada mula Linggo hanggang Huwebes, mula alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Dali ng lumang passport at resibo para mag-claim. Samantala, magbibigay ng scholarship ang pamahalaan ng Brunei para sa mga foreign students sa 2025-2026 academic year. Para sa interesado mag-apply, bisitahin ng mfa.gov.bn/pages/online-bdgs.aspx. Ang deadline ng application ay sa February 15, 2025. Lynn Perez, sumahataw sa Balita Ngayon. Samantala, para alamin ang latest na magiging lagay ng panahon, ngayong araw ng Miyerkules, makakapanayam natin si Ginoong Benison Estareja, ang weather specialist ng DOST Pag-asa. Good morning po, Ginoong Benison. Magandang umaga. Kumusta na po ang weather system na umiiral ngayon sa iba't ibang bahagi ng bansa? Anong mga lugar po ang makararanas ng mga pagulan? Good morning po, Ms. Annie, at ganyan din sa ating mga taga-subaybay. Well, sa ngayon po, lumalakas pa rin ang northeast monsoon or hanging amihan habang lumalakas din ang epekto ng shear line o yung linya kung saan nagbabanggaan ng malamig na amihan at ang mainit na easterlies. Mataas po ang tsansa ng mga paulan for today dito sa malaking bahagi ng Visayas, lalo na sa may eastern section, ganyan din sa Dinagat Islands, malaking bahagi ng Bicol Region at mga probinsya pa ng Quezon, Marinduque at Romblon. Kaya mag-ingat po sa mga banta ng baha at landslides. Mataas din ang tsansa ng mga ulan, light to moderate rain sa hilagang bahagi ng Luzon, kabilang ng Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, at halos buong Central Luzon, habang ang natitirang bahagi pa ng Northern Luzon, west of Calabarzon, Metro Manila, partly cloudy to cloudy skies at may tsansa lamang po ng mga isolated light rains, at sa bahagi ng Mindanao pa, asahan lamang po yung mga pulupulong mga paulan or pagkitad-pagkulog, lalo na ngayong umaga sa may areas po ng Zamboanga Peninsula and Caraga Region. Inaasahan tayong sama ng panahon sa bansa bukas o sa darating na araw po? For now po, wala tayong namamataan na anumang weather disturbance sa lower paligid ng ating PAR at wala rin po tayong inaasahan na anumang low pressure area or bagyo hanggang matapos po ang linggong ito. Yung panawagan nyo dun sa ating mga kababayan na most of the time dinidisregard nila yung mga warnings ng Pag-asa, please go ahead po. Ngayon na po yung tamang time para mag-heed sila or sumunod po sa ating mga warnings at saka sa mga advisories dahil magsisimula na uling lumakas ang amihan. At pag lumalakas po ang amihan, lumalakas din yung epekto ng shear line, yung hindi masyadong familiar sa atin na term. Ito po ay madalas nagdadala ng malalakas na ulan. So we are warning itong ating mga kababayan sa may Bicol, sa may Eastern Visayas. Magkakaroon po muli ng mga paulan, hindi na po ito bago sa atin, kaya sana po ay sumunod po sila. Maraming salamat po sa inyong panahon, Ginoong Benison Estareja ng Pag-asa Weather Forecasting Center. Thank you. Itutuloy ng Commission on Elections ang May 2025 midterm elections kahit itaas alert level 4 o 5 ang sitwasyon ng Bulkang Kanlaon. Ayon kay COMELEC Chairman Attorney George Erwin Garcia, susundan nila kung saan ililikas o aabutan ng butuhan ang mga kababayan nating naapektuhan ng pagsabog ng bulkan. Nakahanda na rin ang operation plan ng COMELEC sakaling lumala pa ang sitwasyon sa lugar. At kung kinakailangan, ay maglalaan sila ng pondo para makaboto ang bawat isang nasalanta ng pagputok ng bulkan. Halimbawa, kung nasaan po yung evacuation center natin, doon tayo magtatayo ng mga makeshift upang doon mailagay yung mga voting centers ng mga kababayan natin na maaaring masalanta o maistorbo ang pamumuhay dahil sa pagputok ng bulkan. Hindi pwedeng justification ang pagputok ng bulkan upang hindi makaboto ang ating mga kababayan. So meron po tayo at in fact sinabi natin kung kakailanganin maglalaan tayo ng pondo para lang siguraduhin na makakaboto ang bawat isa. Hataw Balita ngayon!
Dumaong kahapon, January 7, sa pantalan ng Puerto Princesa City, Palawan, ang MS Noordam cruise ship. Ito ang kauna-unahang cruise ship na dumaong sa syudad ngayong 2025. Masayang sinalubong ng Department of Tourism, Puerto Princesa City at mga tauhan ng lungsod ang nasabing cruise ship. Sakay ang nasa 1,788 na mga pasahero o mga turista at 771 na mga crew. Ayon sa Puerto Princesa Tourism Office, magtutungo ang cruise ship sa mga kilalang tourist destination ng lungsod tulad ng Underground River, Honda Bay at iba pang mga pasyalan sa lugar. Nagpapasalamat naman ang Tourism Office ng Palawan sa mga turista na patuloy na bumabisita sa isla. Malaki ang naitutulong ng mga bumibisita na cruise ship gaya ng MS Noordam sa turismo ng bansa. Hindi tumitigil sa pagulong ang Mobile Dental and Optical Clinic ng UNTV News and Rescue at Members Church of God International o MCGI. Kasama ang radio mobile booth, nagtungo ang mobile clinic sa Las Piñas City kahapon upang paglingkuran ang nasa mahigit 300 nating mga kababayan ng libre. Si Mia Alonso, humahataw. Pambili na may natulungan at nabigyan ako. Medyo maanong luha ko, mababaw. Naluluhang nagpasalamat sa natanggap niyang libreng gamot ang 67-year-old na si Mang Francisco Bautista, residente ng Paploma sa Las Piñas City. Maaga pa nga lamang ay pumila na ito sa Balagtas Covered Court sa pag-asang maipa-check up ang kanyang karamdaman. Ayun sa prostate, yun ang iniinda ng katawan. Yun ang iniinda ko. Sabi nila, sakit na raw ito ng matanda. Dating construction worker si Mang Francisco, subalit dahil sa sakit ay tumigil na ito sa pagtatrabaho at umaasa na lamang sa maipagkakaloob ng kanyang mga anak. Kwento pa niya, may kanya-kanya ng pamilya ang mga ito at tanging kanyang asawa na mayroon ding dinaramdam sa katawan ang kasama niya sa bahay. Cancer, may cancer na siya, ayun. Pero naka-recover pero mahina pa rin. Kaya naman laking tuwa niya nang mabalitaan na may libreng check-up para sa katulad niyang may edad na. Natutuwa nga ako, nagpapasalamat at mayroong gamot na libre. Isa din sa napagkalooban ng libreng serbisyo si Emeline Bilalo. Aniya, sabay-sabay pa silang mag-iina na nagkaroon ng karamdaman, kabilang ang mag-aapat na buwan niyang sanggol. Kwento ni Emeline, may nakaschedule na sanang check-up sa pedya ang kanyang baby, pero nang mabalitaan niya ang libreng check-up ay dali-dali silang pumunta para makatipid. Siyempre po malaking tulong kasi ang mahal-mahal ng gamot ngayon, tsaka ang mahal-mahal magpa-pedya kasi pedya nga lang din ito magkano na, tapos pag hindi pa gumaling ibabalik ulit. Kaya para sa akin malaking tulong. Ang Mobile Dental at Optical Clinic ay tuloy-tuloy na nag-iikot sa iba't ibang mga lugar upang maghatid ng libreng serbisyo sa lahat basta't nangangailangan. Ito ay sa pakikipagtulungan ng UNTV News and Rescue at Members Church of God International. 120 ang napagsilbihan ng medical consultations, 145 sa optical na may kasamang libreng salamin, habang 21 naman sa dental at 25 sa pedya o sa mga bata. Sa kabuuan, 311 ang naserbisyuhan sa mga kababayan natin sa Balagtas Covered Court sa Las Piñas City. Ang inisyatibo ng pagtulong sa kapwa ay ilang dekada nang isinasagawa ng MCGI, katuwang ang UNTV.
Ayon sa mga volunteer, walang nagbabago sa kanilang excitement tuwing magsasagawa ng ganitong public service, kahit patuloy-tuloy ang pagdating ng mga pasyente. Hindi po ako napapagod at napaka-excited po ako kung may mga ganitong pagkakataon na makagawa po tayo ng mabuti. At loobin ng Panginoon kahit ilang dekada po yan hanggat may buhay po. Nagpasalamat naman ang kapitan ng Barangay Pamplona 1 sa naging serbisyo publiko sa kanilang barangay. Ay, malaking tulong po sa amin to, lalo na pag may mga ganitong okasyon, mga mission. Kay Kuya Daniel, maraming salamat po sa mga suportang binibigay sa aming barangay. Ang paggawa ng mabuti ay hindi magbubunga ng masama. Ito ang advokasya ng MCGI at UNTV na ayon sa kanila ay nagpapatuloy ilang dekada na ngayon at magpapatuloy pa hanggang sa susunod na mga panahon sa awa at tulong ng Panginoon. Mia Alonso, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Patuloy po namin kayong inaanyayahan sa mga isinasagawang mass indoctrination ng MCGI. Day 8 na po tayo mamayang alas 7 ng gabi, Philippine Standard Time, sa official MCGI social media accounts, kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa Jeremias 17:7, mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. Yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, 8 sa buwan ng Enero 2025. Sa ngalan po ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350, at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako po si Annie Ventoy. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.